ang Davao City bilang mapayapang lugar sa bansa. Matatandaan, sa mga nakaraang taon ay nakapagtala ang bayan na ito ng low crime rate. Ngunit tila ba di ito tumutugma sa mga investigasyon ng bagong Police Davao Director. Ano nga ba ang tinatago ng mga Duterte sa bayan ng Davao? Bakit tila ba may dagdag bawas sa mga naitalang krimen? May pinoprotektahan nga ba ang pamunuan ng mga Duterte o kasama ito sa mga plano nila? Ngunit bago natin yan pag-usapan ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga latest trending balita dito sa Pilipinas. Iniharap ni Police Davao Regional Director Nicolas Torre III ang dalawang police blotter logbook mula sa Kalinan Police Precinct. Ang isang standard o normal na logbook at ang isa ay tila ba manipulado upang di umano'y magpakita ng mas kaunting ulat ng krimen sa Davao. Ang mga logbooks na ito ay sumasaklaw sa panahon mula Enero hanggang Hunyo. Ang isang logbook ay naglalaman ng mga karaniwang entry para sa pag-iingat ng record, habang ang isa naman ay mukhang nalinis na, nagpapakita ng mas mababang bilang ng mga ulat ng krimen. This is why I decided to relieve all police station commanders. They are not serving the people of Davao properly. The public deserves transparency in how police operate their communities. Ani Torre. Ang isang halimbawang binanggit ni PNP Davao Regional Director Nicolas ay nangyari noong March 1 at March 2 na kinasasangkutan ng isang motorsiklo na naiulat na nawawala sa Kalinan. Kinabukasan, muli itong naitala sa Talomo Police bilang natagpuan na. Ngunit ang katotohanan, ang sasakyan na ninakaw sa Kalinan at ang mga bahagi nito ay natuklasan sa Talomo. It was reported as found for the record purposes when in truth, it was a case of theft. The vehicle was chopped up and some parts were found in Talomo. But it was recorded as for record, meaning no theft was acknowledged. Ani pa ni Torre. Ikinuwento rin ni Regional Director Torre ang isang kaso na kinasasangkutan ng isang ina na nagdala ng kanyang 14 anyos na anak na babae. Aniya, maluhaluang pinaliwanag ng ina na nagtungo sila sa isang istasyon ng pulisya noong June 4 upang iulat ang kanyang anak na babae ay inabuso mula noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ngunit sa kabila ng bigat ng sitwasyon, hinayuhan umano sila ng mga pulis na umuwi na lang at maghintay ng tawag para maaresto ang suspect. Dagdag ni Torre, ganyan ka ba humawak ng kaso? Ang isa pang insidente na kanyang nabanggit ay ang isang mag-aaral na nagulat ng pagnanakaw ng kanyang mobile phone sa loob ng isang silid-aralan. Gayunpaman, binanggit ng police blotter ang insidente bilang for record purposes at hindi ito tinuring na bilang isang kaso ng pagnanakaw. Bukod pa rito, ang isang entry noong November 2023 ay nagpapakita ng 19 na naitalang cases, kabilang ang theft, robbery, and physical injuries. Gayunpaman, ang isa pang logbook na sinumite sa Davao City Police Office ay nagulat lamang ng 3 kaso. Batay sa isang memorandum circular ng PNP sa Davao, lahat ng krimen ay kailangan nakalog in sa police blotter at ipasa sa DCPO kasunod ng Crime Information, Reporting and Analysis System o CIRAS. Ang hindi pagsunod sa protocol na ito ay bumubuo ng isang kriminal na pagkakasala at maaari magresulta sa pagtatanggal sa serbisyo. I could file charges, but I prefer to use this as a teaching moment, sabi niya. Sa kabila ng mga nadiskubring ito, nilinaw ni Torre na hindi na niya babalikan ang mga talaan mula ng mga nakaraang taon. I won't go back to investigate those.
It's all water under the bridge. Let's move forward. Dwelling on the past won't benefit anyone and could harm people of Davao even more. Dagdag pa niya. Nilinaw ni Torre na marami sa 19 na station commanders ng DCPO na nare-assign ngayon ay nagsisilbi rin bilang station commander sa iba pang mga probinsya.